Isang mapagpalayang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay matutunghayan natin ang Session 1 ng Person-Centered Therapy. Francis, kamusta ka? Nandito po sana ako para magpatulong. Sabi ko okay ako pero hindi naman. Magpapatulong ka kasi hindi ka okay. Ano yung nangyayari? Nahihirapan na po kasi ako eh. Na bang para yatang hindi ko nararamdaman na anak ako. Ang sakit isipin na parang nakatali ako sa isang preso na lahat nakikita yung ginagawa ko. Para bang lahat nakikita ng mga magulang kailangan kong gawin. Parang wala akong kalayaan sa pamilya namin. Nahihirapan ka, nasasaktan ka dahil sa ginagawa ng mga kapamilya mo. Magbigay ka nga ng isang karanasan na malinaw yung sa'yo, na hindi ka nila mahal, nahihirapan ka doon sa mga pinaparanas nila sa'yo na yun. Lahat nga po pinapakialaman sa akin eh. Yung buhok ko, pag nakitang mahaba na, pagupit ka na. Pagupit ka na. Oh, sino naman yung ka-text mo? Kanina ka pa. Sino yan? Akin na yan. Sino tong babaeng to? Sino yung mga babaeng nandito? Para bang lahat ba? Lahat na lang yata nakikita nila sa akin eh. O, saan ka pupunta? Bibili lang po ako. Aba, anak. Anong bibili mo? Saan mo gagamitin yan? Lahat na lang ng galaw ko. Pati pagkain ko. Nak, ito yung kainin mo. Kainin mo yan. Dahil sa pangingialam nilang yan, nararamdaman mo na hindi ka nila mahal. Tama ba ako? Tama. Mahal ka nila doon. Pinapakialaman na, o ito yung gawin mo. Para, yung sa akin, nasaan? Nay, ito po yung gusto ko. Nay, pwede po bang ganito? Sasabihin nila, na, hindi pwede yan. Oh, anong laban ko? Ano ko? Robot na kinokontrol ng mga magulang ko? Kailangan ba dapat talaga ganun yung gawin ng mga magulang? Yung bang, na, ito yung kailangan mong gawin. Gawin mo yan, gawin mo to. Kung hindi, magagalit kami. Ganun ba talaga? Yung bang, meron akong gustong gawin pero sa lahat ng mga ginagawa ko, dapat kabilang pa sila. Nahihirapan po ako. So, nako-confuse ka kung bang yung mga ginagawa nilang to sa'yo is paraan yun para gawin ka nilang parang isang robot. Okay? Sa mga karanasan at nararamdaman mo ba, Francis, ano ka ngayon? Ano yung katayuan mo ngayon? Ako, eto, hiyang-hiya. Hiyang-hiya na pag nakita ka sa eskwela, oh, yan si Mama's boy. Ayan naman yung mga taong sasabihin sa'yo na, oh, anong kang oras uwi niyan? Papagalitan ka ng mga magulang mo. Ano pa mukhang ipapaharap ko sa mga kaklase ko na minsan nga, kapag gumagawa na kami ng mga projects, tara, oh, sasabihin ng teacher, gagawin niyo to, ipapasa niyo sa ganyan.
Gawin nyo, yan, magkakagrupo kayo. Pag narinig na yung pangalan ko, sasabihin ng mga klase ko, oh, wala tayong maasahan dyan. Wala tayong maasahan dyan. Bakit? Hindi naman ako papayagan. Anong sasabihin ng nanay ko? O na, tsaka na naman pupunta, magagawa po kami ng project. Kailangan po namin to. Ipapasa po namin kay ma'am. Sasabihin niya, hanggang anong oras kayo? Kailangan niyo pa talaga gawin yan? Sasabihin niya, gagabihin ka. O, kung gagabihin ka, wala kang sasakyan pa uwi, huwag ka nang tutuloy. O, ano pa ka magagawa ko? You see, Francis, nararamdaman ko yung kung gaano ka, yung galit mo, yung kung gaano ka napapahiya, okay? The way you talk, sa mga mata mo talagang nararamdaman mo na hindi ka mahal ng mga pamilya mo, ng mga family members mo, even yung mga parents mo. It's good that you were able to name these feelings. Nasabi mo na nagagalit ka, napapahiya ka, at nararamdaman mo na hindi ka nila mahal. That's good. Totoo yun, hindi naman talaga nila ako mahal. Gagawin ba nila yung kumahal nila ako? Di ba? Okay, Francis, let me give you two options. Sinasakal ka ba nila dahil hindi ka nila mahal? Kinokontrol ka ba nila dahil hindi ka nila mahal? O ginagawa nila lahat to dahil sa pagmamahal nila sa'yo? It's good that you were able to name these feelings. Pero is it true na manifestations ang mga to na hindi ka nila mahal? O these are manifestations na sobrang mahal ka nila? Okay. Since this is our first session, Francis, hindi natin kailangan tapusin dito. Sa follow-up session natin, I want you to think, okay, reflect more, discern more. Igalang mo lang kung nasaan ka. Anytime you can call me, kung nasa ang proseso ka na. Okay? I will be here to support you. To be your guide. To be a friend. Yung trust natin sa isa't isa, yun yung magiging foundation natin. Anytime you can call me, you can approach me if you need help. Then, sa follow-up session natin, we will try to develop kung are these really manifestations of love o manifestation ito ng pagpapakita na hindi ka nila mahal. For now, salamat. Ating ngayong nasaksiyan sa session na to na nagawa ng therapist na makapagbukas ng kanyang kliyente ng kanyang tunay na nararamdaman. Ito ay nangyari dahil sa ang therapist ginagawang mapadama sa kanyang kliyente na siya ay kanyang nararamdaman, naunawaan at mayroong pagmamalasakit. Kung kaya naman ang kliyente ay ganoon na lamang na nakapagbukas sa kanya ng kanyang tunay na nararamdaman. So, ito po ang isang uri ng person-centered therapy na na-develop ni Carl Roger.